Breaking, Ernie Teves, dalawang iba pa inabsuelto sa 2019 murder case. Pinawalang sala ng Manila Regional Trial Court Branch 15 ang dating Negros Oriental Representative na si Arnolfo Teves Jr. kasama ang dalawa pang akusado kaugnay ng murder case noong 2019. Batay sa desisyong inilabas Enero 5, 2026, pinagbigyan ng hukuman ang demurrer to evidence matapos igiit na nabigo ang prosekusyon na maglatag ng sapat na ebidensya upang patunayan ang sala lampas ng makatwirang pagdududa. Sa pahayag ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdy Topacio, sinabi nito, masaya ngayon, panalong-panalo si Attorney Topacio, samantala si DOJ noon, DOJ Secretary Boying Rimulya, dahil siya ang nag-oversee ng pagsampa ng kaso. Wala ngayon, talunan, lumuluha, as in, yung kwan lang, hindi naman yung actual na lumuluha. Pero mayan, matalo ka sa kaso. O, sabi ni Topacio, the acquittal of former Congressman Arnolfo Teves of the crime of murder by the Regional Trial Court Branch 15 of Manila is a vivid demonstration that the cases filed against Mr. Teves are nothing but harassment suits meant to persecute a political opponent. Yan. Dahil sa desisyon ng korte, opisyal nang inabsulto si Teves at dalawa pang akusado sa kasong isinampa laban sa kanila. At nabasa ko na kanina yung order ng korte, dinadirect ng mga jail warden na labas na sa kulungan, not unless kung mayroon pang ibang kaso na nakasampa. Ganon. Ang alam ko, wala namang ibang naisampa laban kay ex-congressman Ernie Teves, maliban lang dito sa na-acquit na kaso. Okay. So, at least dito napatunayan ni Attorney Topacio ang kanyang galing. Kasi may mga nagsasabi na palagi daw talo si Attorney Topacio. Ito, panalo. Ay, kinakantsawan ngayon ni Attorney Topacio ang mga fiscal, prosecutor, Department of Justice. Maalala ko tuloy nung secretary pa sa DOJ si Boying Rimulya, yan ang kanyang programa na itaas ang antas ng kaso, yung certainty of conviction. Yan ang kanyang as DOJ secretary. Dati-dati probable cause. Konting ebidensya siguro, konting ebidensya, pwede na yan. Sampa na yan. Probable cause yun. Sabi ni Boying, wag. Dapat may certainty of conviction. Ibig sabihin, taasan natin yung threshold. Dapat matibay ang ebidensya bago natin isampa. Anong nangyayari ngayon? Nakakaya, demurrer to evidence. Ang demurrer to evidence po, ang kabilang, ang akusado si Ernie Teves, sina Attorney Topacio, hindi pa sila nag-present ng kanilang ebidensya. Kasi ganyan yan sa korte. Mauna ang fiscal, yung nag-accuse, nagsampa, silang magpresenta ng mga testigo, i-cross-examine ng abogado ni Teves, yan. Pagkatapos, saka magpre-present itong akusado. Kailang, in between, kung mahinang ebidensya, pinapayagan ng korte na mag-submit ng demurrer to evidence. Ganyan yan. Kasi, mayroon akong kilala na 2 years ago, sinampahan ng kaso. So yun, nakarating sa korte. Nag-present ang piskalya. Ang hinang ebidensya.
Kaya ang abogado nitong kilala ko, ano, nag-submit ng demurrer to evidence. And then ang judge sa Quezon City to, RTC Quezon City, inapprove niya ang demurrer to evidence, case dismissed dahil mahina ang kaso. Malala ko tuloy itong si Secretary John B. Rimulya. Sabi niya, nako, si Boying, once na nagsampa ng kaso niyan, siguradong makukulong ka. Dahil ang gusto ni Boying, malakas ang ebidensya at wala kang lusot. Anong nangyari ngayon dito sa kaso ni Arnie Teves? Bakit inapprove ng judge yung demurrer to evidence? Ibig sabihin, mahina yung... Sino bang mahina? Una siguro, mga pulis. Kasi sila man ang mag-gather ng ebidensya. Pulis ba? NBI? I don't know kung sino yung inatasan ng Marcos Jr. administration na magkalat. Sinubmit nila sa piskalya. Ang piskalya naman, tinignan niya, may certainty of conviction, isinampa sa korte, yung pala, ang hina. So, congratulations po, Attorney Ferdinand Topacio. And of course, congratulations, ex-Congressman Arnie Teves. What does this mean? Buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Kasi nga, ulitin ko, yung kakilala ko na sinampahan ng kaso 2 years ago, wala lang, relax lang. Pinabayaan lang niya ang korte to yung due process, then acquitted. Ito, kay Congressman to, acquitted. Labas ngayon sa kulungan. So, that means, buhay ang hustisya natin, dapat dito nila litisin si Tatay Digong. Bakit mo dadalhin sa ICC na complementary court lang ang ICC kung hindi na nagpapangsyon ang hustisya dito, yun, idulog mo sa ICC. Ngayon, buhay na buhay ang ating hustisya. Parang gusto nila akong mawala sa pagiging palace press officer. Kasi nagtataka siya, bakit siya lang sinampahan? Ang unang nagsalita tungkol sa isyong ito, yung ibinenta daw ni Congressman Barsaga ang kanyang prangkisa ay si Ombudsman Rimulya. Then, yun, sinigundahan, inelaborate ni Auntie Claire. So, tataka si Auntie Claire, bakit siya lang ang sinampahan, si Boying Rimulya hindi naman sinampahan. Kaya, yun, sabi niya, parang gusto nila akong mawala sa pagiging palace press officer. Okay, tingnan natin, people who reacted. 13,000 nag-react, 11,000 tumatawa, 1,200 lang ang nag-like. Ibig sabihin, mas maraming negative kay Auntie Claire. Basa tayo sa mga comments. Iran Soto, di mo ba napapansin, Auntie Claire? Sinusuka ka na nga. Bong Ilizaga, crazy women don't know there's something wrong with them, and that's the most interesting and consistent thing about them. So, tinawag na crazy woman. Abe Castro, kapit lang, ante. Kapit ka lang sa buwaya. Cold coffee, nagtaka ka pa si Chok Yakin. Chucky, yung dal. Art Season Lumibaw, you are the spokes at hindi ka defender. Kasi ang nangyari, defender siya ng Malacanang. Rudy Tan, inggit lang sila sa beauty mo, madam, sabay tawa. Jocelyn Estacio,
Obvious ba? Tindoralin Andrade, anong parang? Resignation is a number one option, ma'am. Regino Lanutan, doing your job as an attack dog. Leo Carl Dalina, demonyo ka kasi. Kailang ibang pagka-spelling. Demonyo. Patrick Gio, obvious ba? Okay, so kung pag-usapan natin ang trabaho ni Palace Press Officer, in fairness sa kanya, magaling siyang dumipensa sa kanyang amo, magaling din siyang umatake sa mga Duterte. And I believe, maligayang kanyang amo sa Malacanang sa kanyang ginagawa. Sa mga DDS naman, may mga DDS na nagpapasalamat at nandyan si Auntie Claire. Ako, nagpapasalamat ako at nandyan siya at ayoko siyang matanggal. Bakit? Kasi nakakatulong siya sa pagbaba ng ratings ng Marcos Jr. administration. Narinig ko yan si Attorney Vic Rodriguez. Sabi niya, yung babae sa Malacanang, salita ng salita, pabayaan lang natin siya. Kasi ang topic na Attorney Vic, yung negative performance and trust rating ng Pangulo, ang nakakatulong daw itong si Claire Castro. Kahit si Kipi Chu, sabi niya, kasalanan mo yan, Auntie Claire, kung bakit ang amo mo negative trust rating niya. Kasi ikaw, salita ka ng salita. Iba kasi yung nagsasalita ka, yes, pag may issue, masagot mo. Ang tanong, yung bang sagot na yun, nakakadagdag sa imahe ng palasyo o nakakasama? To me, sa aking pananaw lang, nakakasagot palagi si Attorney Claire, kailang nakaka-turn off yung kanyang sagot. Kasi ang sagot niya, it does not make sense. Ano lang, palusot palagi ang kanyang sagot. Kaya itong pagsampa ng kaso sa kanya, bakit ako lang? Bakit hindi si Ombudsman? Yung sinabi daw ni Congressman Libiste na ginagalang daw ni Congressman Libiste si Ombudsman Rimulya dahil kaibigan ng nanay niya. Kaya sabi ng Tigre, bakit ako? Hindi nyo ginagalang? Ang paggalang po is earned, not demanded. Kung hindi kayo ginagalang ng batang kongresista, pasensya. Ikaw ang sinampahan ng May isa pang issue laban kay Auntie Claire, yung Palace Press Officer siya, tapos tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-vlog. Pansinin nyo, masipag pa rin siya mag-vlog. Sa gabi, nag-vlog siya. Pagdating sa araw, yun, trabaho siya okay ba yun? I don't know sa inyo. Kasi may post akong nabasa, nung si Mocha Uson daw, PCO Assistant Secretary lang, nag-vlog siya. Maraming nagre-reklamo panahon ni Tatay Digong. Pinapahinto. May mga senador pa nga daw na nagre-reklamo nun Kaya lang ngayon, dito kay Yusek Claire Castro, parang okay lang sa kanila. So may double standard of justice. Kaya napilitan, nag-resign na lang si Mocha Uson. Dahil mas, sa totoo lang kung yung sweldo ni Yusek Claire Castro kumpara sa sweldo niya as Palace Press Officer at saka yung vlog niya dahil maraming nanonood sa kanya, mas malaki ang kita niya sa kanyang pag-vlog. Estimate ko lang ito Kasi nung hindi pa siya Palace Press Officer, nanonood ako sa kanya.